Sa katotohanan, ang kahulugan ng mga babala o warning sign ay ang pagbabara ng ugat sa utak na napakaswerte namang naalis din kaagad. Ang malaking panganib ng mga warning sign ay ang posibleng pagsunod kaagad ng isang ganap na stroke. Ang problema madalas ay mahirap itong matukoy kahit para sa isang doktor, kaya naman napakaraming maling impormasyon sa maraming palabas sa telebisyon at mga YouTube clip. Isa sa mga karaniwang maling impormasyon ay magandang araw po sa inyong lahat mga subscriber ng Siglang Ginto. Ako po si Dr. Andres Tan, isang neurologist at profesor mula sa isang pangunahing ospital sa Maynila, ang may akda ng bagong librong pinamagatang Bago Huminto ang Utak. Ang stroke ay may insidente ng humigit kumulang 110,000 kaso bawat taon dito sa Pilipinas at unti-unti itong tumataas. Ang mortality rate ay halos 20% at ang disability rate ay nasa 3 hanggang 40% na nagpapakita na ito ay isang napakadelikadong sakit. Ang salitang stroke mismo ay nangangahulugang isang biglaang hampas o atake sa utak. Ito ay tumutukoy sa isang karamdaman na hindi sanhi ng panlabas na pinsala o trauma. Para magkaroon ng biglaang problema ang utak, ng kusa ang tanging dahilan ay isang biglaang issue sa mga daluyan ng dugo. Tinatawag nating ischemic stroke ang sitwasyon kung saan biglang bumabara ang isang ugat na nagiging sanhi ng pagkamatay ng tissue, at hemorrhagic stroke naman kapag pumuputok ito. Sa aking karanasan, ang isa sa mga pinaka-nakakapanghinayang ay ang mga kaso kung saan kahit na naganap na ang stroke, marami pa sanang pagkakataon na mapabuti ang kalagayan ng pasyente at mabawasan ang kanilang kapansanan sa pamamagitan ng agarang emergency treatment o tamang lunas. Ang malaking panganib ng mga warning sign ay ang posibleng pagsunod kaagad ng isang ganap na stroke. Ngunit may mga pagkakataong nakaranas na sila ng warning sign pero binaliwala lang ito o inakalang hindi ito seryoso at natulog na lang, at pagising sa umaga ay ganap ng paralisado ang kalahati ng kanilang katawan. Marami po talagang pasyenteng ganito. Mayroon pa nga akong isang kakilala. Kung hindi lang sana siya natulog at nagpagamot agad sa ospital, kung saan naibigay sana namin ang masinsinang lunas, maaaring naibalik pa namin ng buo ang kanyang kondisyon sa simula. Ngunit dahil dito naging permanente ang kanyang kapansanan at labis siyang nahirapan sa loob ng 1 o 2 taon. Ang eksaktong kahulugan ng golden hour ay ang pagkakaroon ng isang tiyak na lunas na makakapagpabago ng lahat. Kahit na ang pasyente ay nagkaroon na ng stroke at may neurologic damage, mayroon pa ring isang napakahalagang paggamot na maaaring magbalik sa kanya sa normal. Ito ang oras kung kailan epektibo ang lunas na yon. Para sa thrombolysis na isang gamot na ibinibigay sa pamamagitan ng IV, ito ay 4.5 na oras. Para naman sa paraan kung saan direktang pinapasok ang utak para alisin ang namuong dugo, kailangan itong gawin sa loob ng 6 na oras. Ibig sabihin ba nito ay hindi na maaaring gawin ang procedure kapag lumampas na sa oras na iyon? Hindi po. Ang procedure ay pareho pa rin. Maaari pa ring alisin ang namuong dugo. Ang problema ay namamatay na ang mga brain cell. Tulad ng alam natin, kapag malubhang namatay ang anumang selula, nagiging peklat ito at hindi na muling tumutubo. Kapag bahagya lang ang pinsala ang mga selula sa lining ng tiyan, balat o atay, ay halos ganap na nakaka-recover. Lalo na ang atay, bumabalik ito sa dati nitong kalagayan. Pero sa utak halos wala pong ganoong kakayahan. Kung mayroon man, ito ay nasa antas na pang-akademiko lamang. Hindi ninyo dapat asahan na may kakayahan ang utak na mag-regenerate. Ang mga brain cell na mayroon kayo noong kayo isinilang, ang siya ring makakasama ninyo habang buhay. At noong 1 taong gulang pa lang kayo, iyon ang panahon na pinakasiksik at pinakamarami ang inyong brain cell. Habang tumatanda, unti-unti itong nababawasan. Sa pagtanda, patuloy itong kumukonti, ngunit kapag nagkaroon ng ischemic o hemorrhagic stroke, isang malaking bilang ng brain cell ang biglaang namamatay. Dahil napakaraming gawain ng mga selulang ito, napakahina ng kanilang kakayahang protektahan ang sarili. Kahit 30 segundo hanggang 1 minuto lang na maputol ang daloy ng dugo, magsisimula na silang mamatay. At dahil hindi sila nagre-regenerate,
nauuwi ito sa pagiging peklat. Kaya kapag walang dugo na dumadaloy sa utak ang pinakasentro o core area kung saan pinakakulang ang dugo ay tuluyan ng namamatay. Habang ang mga bahagi sa paligid nito na tinatawag na penumbra, kung saan bahagya pang may daloy ng dugo ang siyang nagiging target ng paggamot. Ngunit habang nananatiling barado ang ugat, unti-unting lumalawak ang bahaging ito. Kaya kapag lumipas na ang 6 na oras, namamatay na ang buong lugar na sakop ng ugat na iyon. Kahit alisin pa natin ang namuong dugo, wala na itong silbi dahil patay na ang lahat ng selula. Kaya ang kahulugan ng 6 na oras na golden hour ay hindi nangangahulugang basta't umabot ka sa ospital sa loob ng 6 na oras ay malulunasan ka na. Ang ibig sabihin nito ay kung mas maaga, mas maganda. Habang mas maaga kang dumating at mas maagang malunasan, mas mataas ang tsansang ganap kang gumaling. Kaya lalo na sa ischemic stroke, kung may ospital na mapupuntahan sa loob ng 6 na oras, dapat ninyong isipin na kailangan ninyong itaya ang inyong buhay para makarating doon sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, kung magkaroon man ng maliit na infarction sa atay bato o bituka, hindi natin ito malalaman. Pero dahil ang utak ang namamahala sa buong katawan natin kahit maliit na stroke lang, ay madalas nating mararamdaman agad ang mga sintomas. Kaya mas malaki ang posibilidad na maramdaman ang sintomas ng stroke mismo. Tungkol sa mga sintomas ng stroke, huwag po kayong magkakamali lalo na sa mga maling impormasyon tungkol sa mga warning sign na laganap sa maraming palabas sa telebisyon at YouTube. Ang isang tipikal na halimbawa ng maling impormasyon ay ang matagal ng pananakit ng ulo, matagal ng pagkahilo pakiramdam, na masama ang kondisyon panghihina ng katawan, panginginig ng talukap ng mata o panghihina ng isang bahagi ng bibig. Ito ang mga sintomas na madalas nilang sinasabi. Sa katotohanan ng mga pasyente ng stroke ay biglaang nakakaranas ng mga sintomas na neurological. Kaya ang mga sintomas na matagal nang nararamdaman ay karaniwang hindi nauugnay dito. Ang mga warning sign sa katunayan ay nangangahulugan na ang isang ugat sa utak ay bumara, ngunit napakasuwerte namang naalis din kaagad. Kaya ang warning sign ng stroke ay kaparehong-kapareho ng sintomas ng stroke. Kung alam ninyo ang mga sintomas ng stroke, maiintindihan din ninyo ang mga warning sign. Ang mga sintomas ng stroke ay kinabibilangan ng pamamanhid o panghihina ng kalahati ng katawan, hindi maangat ang braso o binti, kakaibang pakiramdam sa kalahati ng katawan na parang hindi mo ito pag-aari, biglaang hindi makapagsalita o hindi makaintindi ng salita, biglaang panlalabo ng paningin. Hindi makakita sa isang mata o biglaang pagkahilo at pagkawala ng balanse. Ito ang mga sintomas na biglaang dumarating ng malubha. Kapag dumating ang mga sintomas na ito at pagkatapos ay nawala iyon ang tinatawag na warning sign, ibig sabihin ang ugat ay bumara, ngunit napakasuwerte namang naalis din. Kaya dapat kayong pumunta agad sa ospital dahil mayroon ng atherosclerosis na siyang pinagmumulan ng problema. Ang namuong dugo ay maaring mabuo at maalis, ngunit maari itong mangyari ulit anumang oras dahil ito ay naalis. May mga taong iniisip na siguro masama lang ang pakiramdam ko kanina, o panaginip lang ba iyon, o guni-guni ko lang. Masyado silang positibo mag-isip. At sa huli, pagkatapos nilang matulog, doon na sila tinatamaan ng malaking stroke at iyon na ang nagiging problema. Kung pupunta lang kayo sa ospital, mapipigilan natin ito habang nasa warning sign stage pa lang. Kaya ang kahalagahan ng warning sign ay kapareho ng sintomas ng stroke. Hindi ito ang karaniwang alam nating chronic na sakit ng ulo o pagkahilo. Dahil ang sakit ng ulo ay nararamdaman sa ulo, iniisip ng mga tao na ito ay senyalis ng problema sa mga ugat sa utak. Ang dahilan kung bakit ito ay masasabing mali ayon sa siyensya ay dahil ang utak mismo ay isang organ na hindi nakakaramdam ng sakit. Kakaiba, di ba? Ang nakakaramdam ng sakit ay ang meninges, ang balot sa labas ng utak at ang mga pader ng mga daluyan ng dugo sa utak. Ang mismong utak ay hindi. Karamihan sa mga pananakit ng ulo
na nararamdaman natin ay dahil sa problema sa paggalaw ng mga daluyan ng dugo, sa utak pressure sa meningis o pananakit ng kalamnan. Kaya kadalasan ito ay pananakit ng kalamnan sa labas ng bungo na napagkakamalang pananakit sa loob ng utak. Dahil ang sakit na nararamdaman natin ay hindi eksaktong nagsasabi kung aling organ ang apektado. Karamihan sa mga chronic na pananakit ng ulo ay hindi warning sign ng stroke. Kung hemorrhagic stroke naman ang warning sign ay maaring mangyari sa ilang pasyente na may subarachnoid hemorrhage. Ang subarachnoid hemorrhage ay nangyayari kapag pumutok ang isang aneurysm sa isang malaking ugat. Dahil ito ay malaking pagdurugo, ito ay mas seryoso, kaya paano ito magkakaroon ng warning sign. May ilang pasyente na nakakaranas ng napakaliit na pagputok ng aneurysm. Kapag ito ay pumutok ng tuluyan, ang mortality rate ay halos 50%. Ang mga nakaligtas ay nagsasabing nakaramdam sila ng sakit ng ulo na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila, na parang pinukpok ng palakol ang kanilang ulo. Dahil sa tindi nito, karaniwan ng nawawalan sila ng malay sa sandaling mangyari ito at marami ang dinadala sa ospital na wala ng buhay. Ito ang isa sa pinakamalubha at pinakamasaklap na bigla ang sakit na maaring maranasan ng isang tao. Kung makaramdam kayo ng biglaang matinding sakit ng ulo na parang biglang pumutok at hindi nawawala, maaaring kailangan ninyong isaalang-alang ang posibilidad ng bahagyang pagputok ng aneurysm na nagdudulot ng subarachnoid hemorrhage. Ang problema, madalas ay mahirap itong matukoy kahit para sa isang doktor, kaya bihira o mahirap i-diagnose ang sakit ng ulo bilang isang warning sign. Dahil dito, kung sasabihin natin ang sakit ng ulo ay isang warning sign, maraming mga sensitibong tao na may chronic na sakit ng ulo ang iisipin na ito ay warning sign. Na kaya naman iginigiit ko na ang sakit ng ulo ay hindi sintomas ng stroke. Para sa pangkalahatang publiko, mas kailangan itong seryosohin ng mga taong dati nang na-CT scan o MRI at nalamang may aneurysm. Hindi ninyo kailangang maghinala ng stroke kung tinnitus o pag-ring sa tainga lang ang nararamdaman ninyo at wala ng ibang sintomas. Sa napakaliit na porsyento lang ito nangyayari, kaya kadalasan ay mali ang pag-aakalang ito. Ang tunog na naririnig sa tainga ay tinatawag na tinnitus sa medikal na termino. Ang pangunahing sanhi ng tinnitus ay kadalasang age-related hearing loss. Pagsapit ng edad 40, nagsisimula na tayong hindi makarinig ng maayos sa matataas na tono. Dahil dito, ang mga auditory cell na hindi na nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho ay nagiging overactive at mas nagsisikap na makarinig na siyang nagiging sanhi ng tinnitus. Ito ay isang senyales na ang inyong auditory cells ay unti-unti nang tumatanda. Maaari kayong makarinig ng tunog na parang du-du-du-du o isang matinis na piii. Dahil ito ay isang tunog na hindi ninyo dati naririnig. Iniisip ninyo na baka problema ito sa utak, ngunit sa karamihan ng mga kaso ito ay isang paunang senyales lamang ng age-related hearing loss. Kaya hindi ninyo kailangang maghinala ng stroke kung tinnitus lang ang naririnig ninyo at wala ng ibang sintomas. Gayunpaman, kung ang isang pasyente ay biglang nakaranas ng pagkahilo kasabay ng hindi makarinig o bigla ang kakaibang tinnitus, sa ilang pagkakataon, ito ay maaring sintomas ng stroke. Kung masyado nating bibigyan ng diin ang mga warning sign, maaaring matakot ang lahat at maaari ring mapagkamalan bilang sintomas ng stroke ang isang pansamantalang neurological issue na dulot lang ng masamang kondisyon ng katawan. Kaya ang mas mahalagang tanong ay, sino ba ang dapat matakot sa mga warning sign? Halimbawa, ang isang malusog na tao sa stage 0 na walang anumang risk factors ay napakabihirang magkaroon ng sintomas ng stroke. Ibig sabihin, bago mag-edad 30, kung wala kang risk factors at hindi ka naninigarilyo o umiinom halos, imposible itong mangyari. Ngunit, pagkatapos ng edad 30, lalo na sa edad 40 pataas, kung mayroon kang risk factors tulad ng high blood pressure, diabetes, o high cholesterol, kahit isa lang sa mga ito, o kung sobra kang uminom ng alak o nanigarilyo at bigla kang nakaranas ng ganoong functional abnormality, mas mabuting
isipin agad na ito ay stroke at magpunta sa emergency room. Ang stroke ay hindi isang sakit na dinadala sa outpatient clinic. Sa katunayan, kapag may mga pasyenteng pumupunta sa aking klinika dahil nag-aalala sila sa stroke, sinasabi ko kaagad na wala pa sila sa yugto ng paggamot. Ang panahon para gamutin ang stroke ay sa araw mismo na ito nangyari. Ang magiging kalagayan ng pasyente ay madalas na napagpapasyahan sa araw na iyon. Dahil ang golden hour ay nasa loob ng 6 na oras kung sigurado kayong ang sintomas na nararanasan ninyo ay paralysis. Hindi ito ang panahon para mamili ng ospital. Kailangan ninyong magmadali sa emergency room ng pinakamalapit na ospital na may kakayahang magbigay ng emergency treatment. Kung ito man ay ischemic o hemorrhagic stroke, kung ikaw mismo ang pasyente, maaring mahirap mag-react. Ngunit kung ikaw ay isang saksi o tagapag-alaga at nakita mong ang iyong magulang o mahal sa buhay ay biglang hindi sumasagot at pagtingin mo ay hindi na niya maigalaw ang isang bahagi ng kanyang katawan at nahihirapan o bigla siyang hindi na makausap o nakahiga siya na may malay, ngunit parang tulala, dapat ninyong isipin na ito ay stroke dahil ito ay biglaang nangyari. Sa ganoong sitwasyon, ang karaniwang iniisip ng mga tao ay gumawa ng kahit ano tulad ng biglaang pagkuha ng karayom para tusukin ang daliri, paghahanap ng kung ano-anong herbal na gamot para ipainom o pagmamasahe ng todo sa mga braso at binti. Madalas nilang minamasahe ang mga braso at binti. Ngunit ang tatlong bagay na ito na nabanggit ko ay walang anumang naitutulong. Sa katunayan, maaari pa itong makasama. Ang kasalukuyang sitwasyon ng pasyenteng may stroke ay ang pagkamatay ng mga brain cell. Hindi ang mga braso at binti ang namatay. At dahil sa pagkamatay ng mga brain cell, maaaring magkaroon ng problema sa pagsasalita o paglunok. Kaya ang laway ng pasyente ay maaaring mapunta sa kanyang daanan ng hangin. Ang pagpapainom ng kahit ano sa pasyente ay maaaring maging sanhi ng pagpasok nito sa daanan ng hangin sa halip na sa lalamunan. Kaya ang pagpapainom ng herbal na gamot na hindi niya malunok ng maayos ay maaaring pumasok sa daanan ng hangin at magdulot ng komplikasyon tulad ng aspiration pneumonia. Ang pagtusok sa daliri ng pasyente ay wala ring maitutulong dahil ang utak ang nasira, hindi ang mga kamay at paa. Ang pagpapadudugo nito ay walang benepisyo at nagdudulot lamang ng panganib ng impeksyon. Ganon din sa pagmamasahe ng mga braso at binti. Hindi ang sirkulasyon sa mga braso at binti ang problema, kundi sa utak. Kaya ang mga ganitong gawain ay walang siyentipikong basehan at hindi nakakatulong. Kung talagang gusto ninyong may gawin na makakatulong, ang una at pinakamahalaga ay tumawag agad sa 911. Kapag tumawag kayo sa 911 sa Metro Manila, ang average na oras ng pagdating nito sa inyong bahay ay 5.4 minuto. Noong araw may mga pagkakataon na dahil hindi gaanong malapit sa mga magulang, kapag bigla silang nagkasakit, doon sila nagpapakita ng labis na pagmamahal. Sinusubukang isakay sa sariling sasakyan at gawin ang lahat. Ngunit lahat ng ito ay nakakasagaba lamang. Kaya ang pagtawag sa 911 ang pinakauna. Pangalawa, kung mukhang masusuka ang pasyente, itagilid lang ng bahagya ang kanyang ulo at maghintay. Bukod doon, mas mabuting wag nang gumawa ng kahit ano pa. Anumang gawain ay maaaring makasama. Ang mga pangunahing first aid ay alam na ng mga paramedic, kaya mas mabuting sila na ang gumawa nito. Gayunpaman, isang bagay na dapat tandaan dahil sa kahalagahan ng CPR, cardiopulmonary resuscitation, na laging binibigyang diin ngayon ang sitwasyon kung kailan kailangan ng CPR, ay kapag ang isang taong maayos naman ay biglang napahawak sa dibdib at bumagsak o nawalan ng malay. Kakaiba, di ba? Aakalain ninyo na kung may problema sa puso, sasakit ang puso at hihiga lang sila, at kung may stroke, mawawalan sila ng malay. Baliktad po iyon. Kapag huminto ang puso, nawawala ng malay ang isang tao. Karamihan sa mga pasyente ng stroke ay may malay.
Kapag huminto ang puso, biglang walang dugo na dumadaloy sa utak kaya biglang hihinto ang paggana ng buong utak at biglang mawawalan ng malay ang pasyente. Kaya kung ang isang tao ay maayos naman at biglang nawalan ng malay anuman ang kanyang paghinga, kailangan siyang i-CPR. Iyon ang una. Ngunit kung ang pasyente ay malinaw na may malay pero may kakaiba, mas tamang maghinala ng stroke. Sa kasong iyon, mas mahalaga ang pagtawag sa 911 kaysa sa pag-CPR. Ang mga pamamaraan sa pagtuturo ng CPR ay nagbago na sa paglipas ng panahon. Dati, kailangan mong mag-compress ng dibdib at pagkatapos ay magbigay ng hininga. Pero ngayon, ang patakaran ay wag nang alalahanin ang paghinga at mag-focus na lang sa mabilis na pag-compress, isang beses bawat segundo. Dahil nakita sa mga resulta na ang pagbibigay ng hininga ay hindi gaanong nakakatulong at mas epektibo ang chest compressions. Ngunit kung kanino dapat gawin ang CPR at kanino hindi mayroon itong medikal na basehan, ngunit hindi ito magandang sabihin sa pangkalahatang publiko. Dahil kung iisipin nila ang mga sitwasyong dapat iwasan, baka palampasin nila ang mga pagkakataong dapat itong gawin. Kaya kahit magkamaliman, hindi namin ito sinasabing mali. At sa karamihan ng mga kaso, base sa statistics, kahit magkamaliman, bihira namang may masamang nangyayari. Kaya kung sa tingin ninyo ay kailangan gawin ng CPR, gawin ninyo na lang. Kadalasan sa anong sitwasyon ito? Kapag ang isang tao ay biglang bumagsak at walang malay, o kaya naman ay nagkokumbulsyon, pwede itong gawin. Kung ang pasyente ay nakakapagsalita pa at naigagalaw ang kabilang bahagi ng katawan, isang sitwasyong kahina-hinala ng stroke, hindi ito kailangan. Ngunit dahil ang CPR ay isang aksyon na nagliligtas ng buhay sa sandaling iyon, inirekomenda naming mga doktor na kung may isang taong biglang nagkaproblema sa paligid, simulan na agad ang CPR. Ang gusto kong ipunto ay bago maganap ang isang stroke, marami munang pinagdadaanan. Hindi ito isang sakit na bigla na lang sumusulpot sa isang taong malusog at walang anumang problema. Ito rin ang ipinapaliwanag ko sa aking libro. Sa kalusugan, maaari nating hatiin sa mga yugto ang sakit sa mga daluyan ng dugo sa utak. Ang malusog na tao ay nasa stage 0. Ang taong may risk factors ay nasa stage 1. Ang taong may atherosclerosis ay stage 2. At ang taong nagkaroon na ng sakit sa puso o stroke ay nasa stage 3. Ang pagkakaroon ng stroke pagkatapos pagdaanan ang stage 0, 1, 2 at 3 ay nangangahulugan na kahit hindi mo namamalayan, mayroon kang ginagawang mga bagay sa loob ng 5 hanggang 20 taon para magkaroon nito. Ang patuloy na pagsisikap na iyon ay maihahalin tulad sa pagkakarga ng bala sa baril. Sa medikal at siyentipikong pananaw, ang yugto ng pagkakarga ng bala ay ang pagkakaroon ng atherosclerosis sa mga daluyan ng dugo. Ang atherosclerosis ay hindi isang sakit na bigla na lang dumarating sa isang malusog na ugat. Ito ay parang mga peklat na nabubuo kapag hindi mo kinokontrol ng maayos ang high blood pressure, diabetes, high cholesterol, alak at sigarilyo at hindi na ito kinakaya ng iyong mga ugat. Kapag nagbago na ang panloob na pader ng ugat, doon mo na masasabing, ayan, nakakarga na ang bala sa baril para sa isang stroke. Iyan ang paglalarawan ko. Kung nakakarga na ang baril, kailangan mo pang kalabitin ang gatilyo para pumutok. Kaya kung hindi mo kakalabitin ang gatilyo, ayos lang, tama. Oo, kahit may atherosclerosis ka na maaari kang mabuhay ng habang-buhay na may atherosclerosis lang. Ang pagkalabit sa gatilyo ay ang sitwasyon kung saan ang panloob na pader ng ugat ay biglang napupunit o may namumuong dugo sa loob nito. Ang sitwasyong ito ay maaaring mangyari nang walang anumang babala, ngunit madalas ikaw mismo ang lumilikha ng mga kondisyon na nagiging sanhi nito. Halimbawa kung mayroon ka ng malubhang atherosclerosis at sa mga nagdaang araw ay labis kang nagtrabaho kulang sa tulog o gumawa ng biglaan at matinding ehersisyo na hindi mo naman dati ginagawa o kung kamakailan lang ay pumanaw ang iyong magulang at labis kang nalungkot at dumanas ng matinding emosyonal na stress sa loob ng 1 o 2 buwan. Sa mga panahong iyon, maaaring mapunit ang iyong plaque ng atherosclerosis
o mamuo ang dugo. Iyon ang pagkalabit sa gatilyo. Dahil maraming maaaring mangyari sa buhay, hindi ko masasabing huwag ninyong kalabitin ang gatilyo. Ang pinakamahalaga ay alamin kung nakakarga na ba ang inyong baril. Ibig sabihin, mahalagang malaman kung meron kang mga risk factors, kung nasa sitwasyon ka na ba para magkarga ng bala o kung dahil sa kapabayaan ay nakakarga na ito. Iyan ang masasabi kong napakahalaga.